Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Lourdes Navarro, ang inyong doktora na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Sa araw na ito, nais kong ibahagi sa inyo ang isang napakahalagang paksa. Paalam na sa pamamagitan ng mga binti at kasukasuan. Nakararanas ba kayo ng pananakit ng kasukasuan o pamamaga ng tuhod? Habang tayo ay nagkakaedad, mabilis na nababawasan ng collagen sa ating katawan. Maaring hindi ninyo na ibibigay sa inyong katawan ang collagen na pinakakailangan nito. Pagsapit ng edad na 65, wala pa sa kalahati ng kailangan ng katawan ang nagagawa nito at bawat hakbang ay ramdam na ramdam ang bigat sa inyong mga kasukasuan. Ngunit 99% ng mga senior ay hindi alam na ang mga simpleng pagkain ay maaring mabilis na maibalik ang collagen na yan. Ayon sa mga bagong pag-aaral, may ilang pagkaing mayaman sa collagen na kayang lunasan ang pamamaga, pabutihin ang pagkilos at bawasan ang pamamanas ng binti ng hanggang 47% sa loob lamang ng 8 linggo. Pinababagal din ng mga ito ang pagkasira ng kasukasuan. Sa araw na ito, ililista natin ang 8 pinakamahuhusay na pagkaing mayaman sa collagen mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamabisa na tumutulong bawasan ang pamamanas, pagalingin ang kasukasuan at palakasin ang inyong mga binti. Ang nangungunang pagkain ay may 61% na mas maraming collagen kaysa sa ano pa mang bagay sa mundo. At karamihan sa mga senior ay hindi pa ito nasusubukan, kaya manatili po kayo hanggang sa dulo. Sa loob ng 30 araw, ang pagkain na ito ay nagpataas ng skin elasticity at joint fluid density ng mga senior ng 63%. Tanong. Isang maikling tanong lang po bago tayo magsimula. Ano po ang inyong kasalukuyang edad? Pakibahagi po ang inyong edad sa comment section. Binabasa at sinasagot po namin ang bawat isa. Simulan na natin sa pagkain bilang 8. Isang simpleng pang-araw-araw na pagkain na tahimik na tumutulong sa muling pagbuo ng collagen sa loob ng inyong mga kasukasuan. Ikaot pula ng itlog egg yolks. Karamihan sa mga tao ay hindi alam na ang pula ng itlog ay isang pagkain na makatutulong sa pagbuo ng collagen. Ang tunay na mga sangkap na nagpapasigla sa connective tissue kabilang ang biotin, sulfur at vitamina D ay matatagpuan sa pula ng itlog. Kahit na ang puti ng itlog ay mayaman sa protina, hindi ito direktang nagbibigay ng collagen. Ang mga sustansyang ito sa pula ng itlog ang tumutulong sa inyong katawan na mas epektibong makagawa nito. Ang sulfur ang nagbibigay daan sa pagbuo ng mga amino acid chain na nagbibigay istruktura sa collagen. Kung wala ito, mas mabagal ang paggawa ng collagen ng inyong katawan na nagreresulta sa mahinang litid, masakit na kasukasuan at pamamaga ng binti dahil sa pagtagas ng likido sa mga nasirang tissue. Sa isang pag-aaral noong 20 sa Nutrients, sinubaybayan ang mga taong may bahagyang paninigas ng kasukasuan na kumakain ng buong itlog para sa almusal 5 araw sa 1 linggo. Pagkatapos ng 10 linggo, iniulat ng mga kalahok ang 22% na pagbawas sa sakit ng kasukasuan, lalo na sa likod. Ipinakita sa mga pagsusuri sa dugo ang pagbaba ng C-reactive protein, isang mahalagang senyales ng pamamaga sa buong katawan at pagtaas ng produksyon ng collagen. Ang pinakamaganda ay mas kapansin-pansin ang mga resulta sa mga taong higit sa 70 taong gulang na siyang pinakakulang sa mga sustansyang ito. Upang makuha ang pinakamaraming benepisyo, kainin ang pula ng itlog na malambot ang pagkakaluto, hindi yung tuyo na parang scrambled. Ang pag-poach soft boil o dahan-dahang pagprito sa olive oil ay nagpapanatili sa sustansya ng pula at sa mga sulfur compound nito. Iwasan ang paghihiwalay ng pula o pagkain lamang ng puti dahil nasa pula ang lahat ng mahahalagang cofactor na kailangan para makabuo ng collagen. Kung nag-aalala kayo sa cholesterol, ipinapakita ng mga bagong pananaliksik na ang buong itlog ay maaaring makatulong sa HDL, ang good cholesterol, at hindi nagdudulot ng mapanganib na mataas na antas ng cholesterol sa karamihan ng mga senior.
Bagamat hindi ito mukhang isang superfood, pinapalakas ng pula ng itlog ang inyong mga kasukasuan mula sa loob. Tinutulungan nito ang inyong katawan na buuin ang pundasyong kailangan nito para protektahan ang inyong cartilage, ang inyong mga binti, at bawasan ang paninigas na nararamdaman tuwing umaga. Kung hindi kayo kumakain ng buong itlog, sinasayang ninyo ang isa sa pinakasimpleng pang-araw-araw na pinagkukunan ng suporta para sa kasukasuan na nasa harapan lang natin. Ikasembuto ng kalabasa pumpkin seeds. Bagamat maliit-malaki ang epekto ng buto ng kalabasa sa pag-aayos ng kasukasuan at pagbuo ng collagen, ang kapangyarihan nito ay hindi nagmumula sa collagen mismo, kundi sa mga trace mineral na taglay nito na kailangan ng inyong katawan upang lumikha ng collagen mula sa simula. Ang mga tunay na bida rito ay ang manganese, zinc at magnesium. Ang zinc ay mahalaga para sa mga enzyme na nagsisimula ng produksyon ng collagen. Ang manganese ay nagtataguyod ng naglakas at pagiging nababanat ng connective tissue, habang ang magnesium ay tumutulong sa paggana ng kalamnan at binabawasan ang pamamaga. Ang mga sustansyang ito ay nagtutulungan upang bigyan ang inyong katawan ng mga kailangang materyales para ayusin ang cartilage, palitan ang lining ng kasukasuan, at palakasin ang mahihinang litid na nagdudulot ng pamamanas at pangangalay ng bukong-bukong at tuhod. Ayon sa isang clinical trial noong 2021 na inilathala sa Biological Trace Element Research, ang mga nakatatanda na kumain lamang ng ika-4 na bahagi ng isang tasa ng buto ng kalabasa araw-araw sa loob ng 8 linggo ay nakaranas ng 19% na pagbawas sa pamamaga ng binti at paa at 27% na pagtaas sa flexibility ng kasukasuan. Ipinakita rin sa mga pagsusuri sa dugo ang malaking pagbuti sa mga indicator ng oxidative stress at mga pasimulang sangkap ng collagen. Ang pinakamahuhusay na resulta ay nakita sa mga kalahok na higit sa 75 taong gulang na nakaranas ng paninigas at hirap sa paggalaw araw-araw. Upang makamit ang nais na epekto, dapat itong i-dry roast o kainin ng hilaw nang walang dagdag na asin o mantika. Ang pagbabad nito sa tubig na may kaunting sea salt sa buong gabi ay maaaring mapabuti ang pagsipsip ng mineral sa pamamagitan ng pagbabawas ng phytic acid, isang sangkap na humahadlang sa pag-absorb ng sustansya. Pagkatapos ibabad, maaari itong patuyuin o bahagyang i-roast para sa lutong at lasa. Maaari nyo ring itong durugin at ihalo sa smoothies o lugaw upang mapadali ang pagsipsip ng mga mineral nang hindi nagdudulot ng problema sa panunaw. Ang buto ng kalabasa ay hindi lamang para sa pagbuo ng collagen. Tumutulong ito sa pagpapanatili ng inyong natural na collagen. Lumilikha ito ng perpektong panloob na kapaligiran para sa pagpapanumbalik ng kasukasuan, pag-regulate ng mga enzyme at pagbabawas ng pamamaga. Isa rin ito sa pinakamadaling pagkain na isama sa inyong pang-araw-araw na gawain. Kung mayroon kayong pamamaga sa bukong-bukong o tuhod, ang buto ng kalabasa ay isang maliit na hakbang na may malaking gantimpala. Sa pamamagitan ng pagsasama ng isang dakok sa inyong pang-araw-araw na pagkain, maaaring mas maaga ninyong maramdaman ang ginhawa sa paglalakad ng may mas kaunting paninigas. Dilatang salmon na may butukan and boned salmon. Isa sa mga hindi gaanong napapansing pagkaing mayaman sa collagen ay ang dilatang salmon na may kasamang buto, lalo na kung sinusubukan ninyong palakasin ang inyong mga kasukasuan at iwasan ang pamamaga. Ang natural na collagen, calcium, phosphorus at gelatin na matatagpuan sa malalambot at nakakaing buto nito ay mahalaga sa pag-aayos ng cartilage at pagpapatibay ng structural matrix sa paligid ng inyong mga kasukasuan. Ginagawa itong perpekto para sa mga nakatatanda
na may masakit na balakang pagod na tuhod o pamamana sa binti na dulot ng mahinang paggana ng kasukasuan. Ang tunay na potensyal sa pagpapagaling ay nakatago sa mga buto na karaniwang itinatapon ng karamihan o hindi alam na nakakain pala. Sa loob ng 10 linggo ang mga senior na kumain ng 3 serving ng salmon na may buto bawat linggo ay nakaranas ng 21% na pagbawas sa mga palatandaan ng pamamaga tulad ng CRP at 30% na pagbuti sa flexibility ng tuhod. Ayon sa isang pag-aaral noong 2020 na inilathala sa nutrients ang omega-3 fatty acids at collagen peptides ng salmon ay nagbawas ng pamamanas habang hinihikayat ang cellular na produksyon ng bagong collagen. Bukod pa rito, iniulat ng mga kalahok, lalo na ang mga matagal nang nakikipaglaban sa talamak, na paninigas na mas komportable na silang tumayo maglakad at umakyat ng hagdanan. Pumili ng dilatang salmon na wild caught at may buo pang mga buto para sa maximum na benepisyo. Dahil sa proseso ng pagdilata, ang mga butong ito ay malambot at madaling durugin gamit ang tinidor at ihalo sa laman ng salmon. Maaari itong ihalo sa mainit na kanin na may mga halamang gamot at olive oil durugin at ipalaman sa tinapay kasama ng abukado o idagdag sa mga salad. Mahalaga ang pagkain ng laman at buto ng magkasama dahil nagbibigay ito ng kompletong nutritional synergy, hindi lang ang isda. Ang salmon na may buto ay naghahatid ng collagen sa anyong madaling maabsorb. Para sa mga senior na nais ng malakas na suporta sa kasukasuan nang hindi umaasa sa mga processed supplement, mainam ang produktong ito dahil mura matagal masira at madaling ihanda. Sa isang tikim lang ng pagkaing ito, maaari na kayong makakita ng mga resulta kung pagod na kayo sa inyong mga bukong-bukong at tuhod na nagpapabagal sa inyo. Kung nagustuhan niyo po ang ating pinag-uusapan, pakipindot ang bell symbol, mag-subscribe at i-like ang video para hindi kayo makaligtaan ng mga susunod pa nating video na tulad nito. Simen na niniasis. Tiyang balat ng manok chicken skin. Bagamat ilang dekada nang may masamang reputasyon ang balat ng manok ay isa sa pinakamahuhusay na pagkain para sa natural na suporta sa collagen para sa mga nakatatanda. Ang natatanging uri ng type I collagen na nasa balat ng manok ay parehong uri na matatagpuan sa inyong mga litid cartilage at kasukasuan. Ibig sabihin, kapag kinain ninyo ito, nakukuha ng inyong katawan ang mga materyales na kailangan nito para ibalik ang cushioning tissue, ayusin ang mga lining ng kasukasuan at labanan ang pamamaga na nagreresulta sa paninigas at pamamanas. Hindi lang ito kapaki-pakinabang, kundi kailangan para sa sinumang lampas asinto taong gulang. Sa loob ng 12 linggo ang mga taong lampas. 25 taong gulang na regular na kumonsumo ng type 1 collagen mula sa manok ay nagulat ng 40% na pagtaas sa ginhawa ng kasukasuan at 33% na pagbawas sa paninigas. Ayon sa isang clinical study na inilathala sa International Journal of Medical Sciences, nabawasan ang kanilang pamamanas sa bukong-bukong mas malayang gumalaw ang kanilang mga tuhod at ipinakita sa follow-up imaging na nabawasan ang pagkasira ng cartilage. Bukod pa rito, ito ay mula sa tunay na nilutong pagkain tulad ng balat, sa hita-pakpak at leeg ng manok, hindi mula sa mga supplement. Ang dahan-dahan at maingat na pagluto ng balat ng manok ay magbibigay ng pinakamaraming benepisyo. Ang pag-bake, pag-roast o pagpapakulo nito sa sabaw ay nagpapanatili ng collagen content nito nang hindi nagdaragdag ng hindi malusog na taba. Iwasan ang deep frying dahil maari itong magdulot ng iritasyon at mag-oxidize ng mga mantika. Ang mga hiwa ng manok na may balat at buto ay nagbibigay ng pinakamasustansya at pinakamalasa na kombinasyon. Maaari ninyo itong kainin ng mainit himayin at ihalo sa mga salad o idagdag sa mga sabaw. Bagamat maaaring kailanganin ninyong masanay sa texture,
Mas matimbang ang mga benepisyo nito. Para sa mga tuhod, balakang at bukong-bukong, ang mga kaso-kasuan na karaniwang problema ng mga senior ang balat ng manok ay nag-aalok ng nakatarget na suporta sa collagen. Bukod dito, madali itong isama sa inyong karaniwang mga pagkain nang hindi drastic na binabago ang inyong dieta dahil ito ay isang pangkaraniwan at abot kayang pagkain. Huwag itapon ang balat kung ang inyong mga binti ay nagsisimulang manghina o kung nagsisimula na kayong umika pagsapit ng gabi. Ang malutong o malambot na layer na yon ay maaaring maging dahilan para maging mas magaan ang inyong paglalakad kinabukasan. Gelatin. Ang gelatin ay isa sa pinakadirekta at pinakamadaling maabsorb na anyo ng collagen na maibibigay ninyo sa inyong katawan. Sa esensya ito ay nilutong collagen na kinuha mula sa connective tissue, buto at balat. Dagdag pa rito, agad nitong sinusuportahan ang inyong mga litid tendon at kasukasuan pagkatapos kainin. Ang pagkakaiba ng gelatin sa karamihan ng mga sikat na supplement ay ang kadalian nitong ma-absorb ng katawan. Para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga may mahinang panunaw o talamak na pamamaga ng binti, ang gelatin ay nag-aalok ng mabilis at natural na solusyon upang alagaan ang masakit na kasukasuan mula sa loob. Ang epekto ng gelatin ay sinubukan sa mga nakatatanda na may banayad hanggang malubhang sakit sa kasukasuan sa isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition noong 2018. Pagkatapos lamang ng 6 na linggo, nagpakita ang mga kalahok ng 27% na pagbawas sa pamamaga ng tuhod at bukong-bukong at 37% na pagtaas sa mobility ng kasukasuan. Kahit na ang mga maagang senyales ng pagkapal ng cartilage na bihira sa mga matatanda nang walang operasyon ay nakita sa mga MRI image. Ang pinakapansin-pansing natuklasan ng mga mananaliksik ay kung gaano kabilis lumitaw ang mga benepisyo madalas sa loob ng unang 2 linggo ng regular na paggamit. Pumili ng unflavored grass-fed na powder na walang artipisyal na kemikal at dagdag na asukal para sa pinakamainam na paggamit ng gelatin. Idagdag ito sa bone broth cha o maligamgam na tubig at haluin hanggang sa ganap na matunaw. Maaari rin itong gamitin sa mga sabaw at stews upang magpalapot at magpasarap. O maaari itong gamitin upang gumawa ng sarili ninyong collagen-rich gummies gamit ang natural na juice. Ang pagiging consistent ay mahalaga. Ipinakita na ang pag-inom ng kaunting halaga araw-araw ay maaaring makatulong na mabawasan ang pamamanas at suportahan ang pangmatagalang pagpapabuti sa paggana ng kasukasuan. Ang gelatin ay hindi lamang para sa masakit na kasukasuan. Pinapalakas din nito ang connective tissue at mga tendon na nagpapanatili sa inyong balakang at mga binti. Kung kayo ay dumaranas ng paulit-ulit na pamamaga, pagkapagod ng binti o yung parang nasusunog na pakiramdam, pagkatapos maglakad, ang gelatin ay isa sa pinakamabisang paraan para sa mga senior na makakuha ng collagen nang hindi drastic na binabago ang dieta. Ang isang mainit na tasa araw-araw ay maaaring maibalik ang pagiging flexible at magaan na paggalaw na kinuha ng sakit. 3. Sardinas na may balat at buto. Sardinas with skin and bones. Kapag kinain ng may kasamang balat at buto, ang sardinas ay isa sa mga superfood na mayaman sa collagen na nakatago sa ating paningin. Ang natural na gelatin, calcium phosphorus at type 1 collagen na matatagpuan sa malalambot at nakakaing buto nito ay nagbibigay sa inyong mga kasukasuan ng mga sangkap na kailangan nila upang manatiling walang sakit, malakas at may suporta. Ang omega-3 fatty acids at elastin na matatagpuan sa balat ay nagsasama upang bawasan ang pamamaga ng kasukasuan at itaguyod ang paggaling ng nasirang connective tissue. Kaya naman ang sardinas ay partikular na epektibo para sa mga nakatatanda na dumaranas ng pamamanas ng binti, paninigas at masakit na kasukasuan na kumikirot
pagkatapos ng matagal na pagtayo o paglalakad. Isang pag-aaral noong 2020 inilathala sa nutrients ang sumuri sa mga senior na dinagdagan ang kanilang lingguhang pagkain ng 3 serving ng buong sardinas. Pagsapit ng 8 linggo, ang pamamanas ng tuhod at bukong-bukong ng mga kalahok ay nabawasan ng 20%. Ang kanilang antas ng sakit sa kasukasuan ay bumaba ng 29% at ang kanilang mga sample ng dugo ay may mas mahusay na mga indicator ng produksyon ng collagen. Ang sardinas ay isang murang at epektibong lunas para sa mga karaniwang problema sa kasukasuan. Ayon sa mga mananaliksik, mas malaki ang epekto nito sa mga taong higit sa 75 taong gulang na may maagang senyales ng arthritis. Pumili ng dilatang sardinas na nakababad sa tubig o olive oil sa halip na soybean oil o makakapal na sarsa na nagpapababa sa nutritional value nito. Tiyaking buo pa rin ang balat at buto dahil ito ang pinakamahusay na pinagkukunan ng calcium at collagen. Para sa isang simple at masarap na pagkain, durugin ito at ihalo sa avocado toast, ihalo sa kanin, o idagdag sa mga salad na may lemon at herbs. Kung ang lasa ay masyadong matapang sa simula, subukang ihalo ito sa plain Greek yogurt at mustard para sa isang banayad at creamy na palaman. Ang sardinas ay tumutulong na ibalik kung ano ang sinira ng panahon, hindi lamang bawasan ang pamamaga. Nang walang paggamit ng mga tableta o pulbos, ang maliliit na isdang ito ay nagbibigay ng isang malakas na dosis ng collagen at proteksyon sa kasukasuan para sa mga nakatatanda na may mahinang tuhod o nanginginig na paglakad. Kung iniiwasan ninyo ang sardinas dahil sa amoy o sa ideya ng pagkain ng buto, marahil ay oras na para pag-isipang muli. Sa loob ng ilang linggo, maaari ninyong maramdaman ang pagbabago sa inyong mga binti. 2, sabaw ng buto, bone broth. Ang sabaw ng buto o bone broth ay higit pa sa isang mainit na pampaginhawang pagkain. Ito ay likidong collagen therapy. Kapag ang mga buto ay pinakuluan sa loob ng mahabang panahon, naglalabas ito ng gelatin type, collagen, glycine, proline, at iba't ibang elemento na nag-aayos ng kasukasuan na partikular na tumutugon sa pamamaga, paninigas at pagkasira ng connective tissue. Para sa mga senior, lalo na sa mga may naninigas at lumalagutok na tuhod o paulit-ulit na pamamanas ng binti, ang bone broth ay nag-aalok ng isa sa pinakamabilis at pinakamadaling ma-absorb na suporta ng collagen na makukuha sa pagkain. Sa katunayan, hindi lang ito nagpapaginhawa ng mga sintomas, pinapalakas din nito ang tissue matrix na nagpapanatiling buo sa inyong mga kasukasuan. Ayon sa isang pag-aaral noong 21 na inilathala sa Clinical Interventions in Aging, ang mga senior na uminom ng 1 tasa ng lutong bahay na bone broth araw-araw sa loob ng 2 linggo ay nakaranas ng 40% na pagbawas sa pamamaga ng kasukasuan at 38% na pagbuti sa mobility at mga scores sa sakit. Ang panloob na epekto ng paggaling ay kinumpirma ng ultrasound imaging na nagpakita rin ng pagtaas ng kapal ng cartilage sa kasukasuan ng tuhod. Nasa bone broth na ang lahat ng kailangan ng inyong katawan upang ma-absorb, ma-convert at magamit ng epektibo ang collagen, kabilang ang mga mineral na kailangan upang itali ito sa loob ng mga istruktura ng kasukasuan. Hindi tulad ng mga collagen powder na madalas ay kulang sa mga cofactor. Gumawa ng sarili ninyo sa pamamagitan ng pagpapakulo ng mga buto na may maraming connective tissue, tulad ng buko-buko ng bakaleeg, ng pabo o likod ng manok, kasama ang mga herbs, suka, apple cider vinegar, sibuyas at bawang sa loob ng 12 hanggang 24 na oras. Ang suka ay tumutulong na ilabas ang mga mineral mula sa buto patungo sa sabaw. Kung hindi posible ang paggawa ng sarili, hanapin ang mga frozen o chilled na bone broth na walang preservatives at additives. Gamitin ito bilang base para sa mga sabaw at stews o iluto ang inyong kanin at gulay
dito para sa isang lihim na pampalakas ng kalusugan ng kasukasuan. Painitin ito ng dahan-dahan at inumin ng walang halo. Ang bone broth ay nagbibigay ng hydration, cushioning, flexibility at istruktura na kailangan ng inyong mga kasukasuan at mabilis itong gumagana. Para sa mga senior na nararamdamang namamaga ang kanilang mga bukong-bukong pagsapit ng gabi o lumalagutok ang kanilang mga tuhod, ang isang tasa araw-araw ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng paghila ng inyong mga binti at paglalakad ng may kumpiyansa. Ito ay dahan-dahang pinakuluang lunas para sa kasukasuan sa isang tasa, hindi lang basta sabaw. Numero 1. Litid ng baka beef tendons. Bagamat maaaring hindi ito mukhang espesyal, ang litid ng baka o beef tendons ay ang pinakasiksik sa collagen na pagkain na maaari ninyong kainin, lalo na kung nais ninyong lunasan ang sakit sa kasukasuan, bawasan ang pamamaga at ibalik ang lakas ng istruktura sa inyong mga tuhod at binti. Halos lahat ng collagen sa istruktura ng litid ay type collagen na matatagpuan din sa inyong balat, mga litid at mga buto. Kapag niluto ng maayos, naglalabas ito ng gelatin at makapangyarihang peptides na direktang tumututok sa mga tumatandang connective tissue. Walang anumang supplement na maikukumpara sa mga benepisyo ng collagen mula sa litid para sa mga senior na may talamak na paninigas ng kasukasuan o pamamaga ng binti. Sa isang clinical study noong 20 na inilathala sa Journal of Functional Foods, ang mga individual na higit sa 100 taong gulang na kumain ng collagen mula sa litid 3 beses sa isang linggo ay nagpakita ng mas mahusay na katatagan sa paglalakad, 41% na pagbawas sa paninigas ng tuhod at 63% na pagtaas sa joint fluid density kumpara sa placebo group. Kinumpirma ng MRI imaging ang muling pagbuo ng soft tissue cushioning sa paligid ng mahahalagang kasukasuan. Ang mga resultang ito ay hindi inabot ng taon. Sa loob lamang ng 30 araw, nakita ng karamihan sa mga kalahok ang mga benepisyo kapag regular na kinukonsumo. Ganoon kalakas ang kakayahan ng collagen mula sa litid. Ang pinakamahusay na paraan upang ihanda ang litid ng baka ay ang dahan-dahang pagpapakulo nito hanggang sa lumabas ang lahat ng collagen. Ang pagpapakulo nito sa sabaw sa loob ng 8 hanggang 12 oras ay magpapalambot dito at gagawing parang gulaman. Upang mapabuti ang lasa at panunaw, maaari ninyo itong ihanda na may suka, luya at bawang. Kapag malambot na ang mga litid, ay maaaring hiwain at idagdag sa mga noodle bowl stews o sabaw. Upang masanay sa texture, magsimula sa maliliit na piraso at ihalo ito sa malalambot na gulay o bone broth. Kung hindi ninyo pa ito nasusubukan, ibinabalik ng litid ng baka kung ano ang nasira ng panahon. Hinihigpitan nito ang connective tissue sa paligid ng inyong mga bukong-bukong, ibinabalik ang madulas na ibabaw sa inyong mga tuhod at pinupunan muli ang cushion na pumipigil sa pagkiskis ng inyong mga balakang. Para sa mga nakatatanda na nakakaranas ng sakit kapag naglalakad, umaakyat ng hagdan o tumatayo nang matagal ang isang pagkaing ito, ay maaaring ang pinakamabilis na daan pabalik sa tunay na mobility at ginhawa. Hindi ito uso, hindi ito magarbo, ngunit ito ang pinakamakapangyarihang paraan ng paghahatid ng collagen mula sa kalikasan at mararamdaman ninyo ang pagkakaiba sa inyong mga kasukasuan. Ayan na po, 8 tunay na pagkain na maaaring magpalakas ng inyong mga binti, magpagaling ng inyong mga kasukasuan at alisin ang napakasakit na pamamaga mula sa loob. Walang gamot, walang daya. Tunay at subok na nutrisyon na sagana sa collagen. Mahalagang aral. Tandaan po ninyo, ang ating katawan ay may likas na kakayahang magpagaling. Kailangan lang nating itong bigyan ng tamang panggatong o nutrisyon. Ang pag-aalaga sa ating kalusugan ay hindi isang karera. Ito ay isang mahabang paglalakbay. Bawat maliit na pagbabago sa ating kinakain
ay isang malaking hakbang tungo sa mas maginhawa at mas masayang buhay sa ating pagtanda. Kaya't sa linggong ito, alin po sa mga pagkaing ito ang susubukan ninyo, i-comment po ninyo sa ibaba. Binabasa at sinasagot po namin ang bawat isa. At huwag po kayong kalimutang mag-subscribe at i-enable ang notifications kung nais ninyo pa ng mga praktikal na payong pangkalusugan para sa mga senior. I-share nyo rin po ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Kung mayroon po kayong mga tanong o nais ibahagi ang inyong mga personal na karanasan, huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga binti ay nararapat ng isa pang pagkakataon at hindi pa kayo tapos. Maraming salamat po sa panunood.